Mga bro, mukhang nasa tamang direksyon na ang Philippine Coast Guard (PCG) para maging pinakamalakas sa Southeast Asia. Ayon kay Admiral Ronnie Hilgaven, sa loob ng 5 hanggang 7 taon, ang PCG ay magiging pader na di matitinag sa rehiyon. Ang balita, may paparating na 46 na bagong barko. Kasama dito ang 5 97-meter cutters mula Japan at 4 na 35-meters vessels galing France. Approve na ito mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Grabe mga bro, mukhang full force talaga ang modernization ng PCG. Sa dami ng fleet expansion na to, mukhang di lang tayo magiging mas ligtas, kundi mas handa pa sa kahit anong sakuna o banta sa ating mga karagatan. Exciting pa, may local touch din. Ang isang 60-meters cutter ay itatayo mismo sa shipyard dito sa Pilipinas. Imagine mga bro, kung ganito ang magiging future ng shipbuilding industry natin. Bukod sa pagpapalakas ng PCG, magiging tulong din ito sa ekonomiya dahil sa mga trabaho na malilikha sa sektor ng paggawa ng barko. Bukod pa riyan, may suporta rin mula sa BFAR at Philippine Red Cross. Inilipat nila ang ilang floating assets nila para sa PCG. At hindi lang gobyerno, kundi pati private sector ay mag-aambag ng kani-kanilang assets. Sana mga bro, tuloy-tuloy ang ganitong suporta sa PCG. Kapag nagtulungan, talagang mas mabilis nating mararating ang ganitong tagumpay. Kung matutuloy ang mga proyektong ito, ang PCG ay magiging napakalakas na puwersa, hindi lang sa depensa kundi pati sa humanitarian missions. It actually sports a dual-purpose role na tutok sa seguridad at serbisyo sa tao. Isipin nyo na lang mga bro, ang impact nito sa buong bansa. Mga bro, ito na ang pagkakataon para makita natin ang PCG sa rurok ng tagumpay. Stay tuned mga bro dahil simula pa lang ito.